Kung nanonood ka ngayon, malamang isa ka sa mga lalaking napapaisip kung bakit may mga babae na bigla na lang nagiging sobrang lambing, sobrang invested, kahit wala ka namang ginagawang special sa paningin ng iba. Tahimik ka lang, hindi ka maingay, hindi ka naghahabol, pero may epekto ka. At dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila kailangan mong gumawa ng malaking galaw para ma-attract ang babae. Akala nila kailangan mong magpakitang gilas, magpatawa, magpakabait, o mag-effort ng todo para lang mapansin. Pero ang totoo, may mga galaw na halos hindi napapansin ng iba, pero direktang tumatama sa emosyon ng babae. Ito ang mga galaw na hindi mo ginagawa para kontrolin siya, kundi para kontrolin ang sarili mo. At ironically, kapag kontrolado mo ang sarili mo, doon ka nagiging delikado sa attraction. Sa video na ito, hindi tayo mag-uusap tungkol sa obvious. Hindi rin tayo mag-uusap tungkol sa pick-up lines or scripted moves. Ang pag-uusapan natin ay yung tahimik na galaw, na kapag ginawa mo, napapaisip ang babae kahit hindi niya alam kung bakit. Bago ang lahat, ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Hindi para maging cold, hindi para maging toxic, kundi para hindi ka nauubos, hindi ka nilalaro, at hindi ka nawawala sa sarili mo kapag may babaeng pumasok sa buhay mo. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Kung hindi dahil sa inyo, hindi lalalim ng ganito ang mga usapan natin dito. Kung handa ka nang maintindihan kung bakit ang katahimikan ay minsan mas malakas kaysa salita, at kung paano ginagamit ng high-value men ang galaw na ito nang hindi namamalayan ng babae, manatili ka lang. Dahil sa susunod na bahagi, isa-isahin natin ang mga galaw na tahimik pero kinababaliwan ng babae. Silent move 1, hindi ka nagmamadaling iangat ang sarili mo sa mata ng babae. Isa sa pinakatahimik pero pinakamalakas na galaw na kinababaliwan ng babae ay kapag hindi ka nagmamadaling patunayan ang sarili mo. Hindi mo kailangan ipakita agad kung gaano ka kaayos, katalino, o ka-valuable. Hindi ka rin nagmamadaling ipaliwanag kung bakit ka dapat piliin. Tahimik ka lang sa aspeto na iyon. At sa mata ng babae, napakalakas ng dating nito. Karamihan sa lalaki, kapag may babaeng gusto, automatic nagsishift ang galaw. Biglang mas madaldal, mas eager, mas maraming kwento tungkol sa sarili. Ang problema dito, kahit hindi nila sinasadya, pinapakita nila na naghahanap sila ng approval. At sa subconscious ng babae, yun ay signal ng imbalance. Kapag ikaw ay kalmado, hindi nagmamadali, at hindi nag-e-explain ng worth mo, iba ang mensahe na napapadala. Ang sinasabi ng galaw mo ay simple lang. Alam mo kung sino ka kahit wala siyang validation. At kapag naramdaman ito ng babae, nagsisimula siyang magtanong sa sarili niya. Bakit hindi siya trying hard? Bakit hindi siya nag-effort para ma-impress ako? Ano ang meron sa lalaking ito? Diyan pumapasok ang curiosity. At ang curiosity ng babae ay mas malakas kaysa kilig. Kapag curious siya, mas nagiging attentive siya. Mas napapansin niya ang kilos mo. Mas iniisip niya ang mga sinasabi mo kahit konti lang. Practical application nito ay simple pero mahirap sa simula. Kapag nag-uusap kayo, huwag mong i-lead ang conversation papunta sa sarili mo. Huwag kang mag-volunteer ng achievements mo kung hindi naman tinatanong. Kapag tinanong ka, sumagot ka ng diretso at kalmado, walang embellishment. Tapos balik ka ulit sa present moment. Sa ganitong galaw, hindi mo siya pinipilit na ma-impress. Hinahayaan mong siya ang magbuo ng narrative sa isip niya. At kadalasan, mas malakas ang kwentong binubuo ng babae kaysa sa kahit anong pwede mong sabihin. Silent move 2. Marunong kang manahimik sa tamang oras. Isa sa pinaka-deadly na galaw na tahimik pero kinababaliwan ng babae ay yung kakayahan mong manahimik sa tamang oras. Ang katahimikan na ito ay hindi awkward. Hindi ito senyales ng kakulangan o kawalan ng confidence. Sa halip, ito ay isang subtle pero napakalakas na signal ng emotional control, maturity, at value. Maraming lalaki ang natututo sa movies or sa social media na kapag may babae, kailangan mong maging outgoing, palaging nagre-react at laging nagpapakita ng emosyon. Pero ang resulta nito,
Kadalasan, nagmumukha silang desperate, needy, o predictable. Kapag predictable ang lalaki, nawawala agad ang intrigue. Kapag ikaw ay tahimik sa tamang oras, nagiging unpredictable ka sa mata ng babae. Hindi niya alam kung ano ang susunod mong gagawin o sasabihin. Hindi ka rin madaling galawin ng kanyang behavior. Kapag may sinabi siyang pabiro, teasing, o nag-test, hindi ka agad nagre-react. Nagmamasid ka muna. Ang simpleng ngiti or light reaction lang, sapat na para ipakita na narinig mo. Pero hindi ka nawawala sa frame mo. Sa subconscious ng babae, ang ganitong galaw ay nagsasabi ng tatlong bagay. Una, may self-control ka. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta naaapektuhan ng kanyang mga salita o kilos. Hindi ka madaling galawin, hindi ka madaling magalit, at hindi ka madaling masaktan. Para sa babae, ito ay isang uri ng seguridad. Hindi ka pabago-bago at hindi ka nagdudulot ng drama na kadalasang nakaka-attract ng stress. Pangalawa, may value ka kahit wala siya. Kapag hindi umiikot ang mundo mo sa kanya, nakikita niya sa subconscious na may sariling buhay ka, may goals ka, may ginagawa ka. Hindi mo iniikot ang araw mo para lang makuha ang attention niya. At kapag naramdaman niya ito, unti-unti siyang nagiging interesado. Nagkakaroon siya ng curiosity. Ano ang meron sa lalaking ito na hindi niya kailangan pang pilitin na magpakita? Pangatlo, ginagawang mas invested ang babae sa sarili niyang paraan. Kapag tahimik ka, siya mismo ang nag-a-adjust, nag-iisip, at minsan, siya ang nagiging mas expressive. Parang ang brain niya ay nagtatrabaho ng mas malakas para mapalapit sa iyo, kahit hindi mo ginagawang anumang galaw. Sa psychology ng attraction, ang subtlety ay mas malakas kaysa obvious na pagsisikap. Practical application nito ay simple pero challenging sa umpisa. Kapag nag-uusap kayo, huwag laging sumagot sa lahat ng bagay. Huwag magbigay ng sobrang explanation o mag-react agad sa kanyang jokes o teasing. Mag-observe muna. Pahintulutan ng katahimikan na magkaroon ng space. Kapag may reaction man, light at kalmado lang, parang wala kang inaalala. Ang tricky part dito ay timing. Hindi ibig sabihin na cold ka. Hindi rin ibig sabihin na wala kang pakialam. Ibig sabihin lang, alam mo kung kailan ka lalapit at kailan ka mananatiling nakatingin lang sa kanya sa katahimikan. Ang mastery ng galaw na ito ay nagmumula sa awareness sa sarili at sa babae. Alam mo kung kailan siya nagche-check, kailan siya nagte-test, at kailan ka pwedeng magbigay ng konting reaksyon para mapataas ang kanyang investment. Kapag nasanay ka sa galaw na ito, makikita mo ang pagbabago. Mas maraming babae ang nagiging curious sa'yo, mas nagiging engaged, at kadalasan, siya na mismo ang magpapalapit sa'yo. Hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang pilitin. Sa tahimik mong galaw, ikaw ang nagke-control ng laro at siya ang nag-a-adjust. Ito ang essence ng manahimik sa tamang oras. Tahimik ka, pero lethal sa attraction. Tahimik ka, pero may big impact sa subconscious niya. At ito ang galaw na bihira mong makita sa ibang lalaki. Kaya ito ang sobrang kinababaliwan ng babae. Silent move 3, hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. Isa sa pinakamalakas na tahimik na galaw na kinababaliwan ng babae ay kapag malinaw sa kanya na hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o walang pakialam. Ito ay tungkol sa value at self-sufficiency. Ang pagpapakita na may buhay ka, may direksyon ka, at hindi ka umaasa sa atensyon niya para makaramdam ng fulfillment. Maraming lalaki ang nagkakamali sa puntong ito. Kapag may babae sa paligid, bigla silang nagbabago. Umiikot ang araw at buhay nila sa babae. Ang bawat galaw, salita at aksyon ay nakatuon sa pagkuha ng kanyang approval o atensyon. Ang problema, kahit na sa tingin nila ay nakakabighani ito, sa subconscious ng babae, nagpapakita ito ng imbalance at neediness. Kapag naiiba ka rito, kapag malinaw na may sarili kang buhay at priorities, nagbabago ang dynamics. Hindi ka basta naaapektuhan ng mood niya. Hindi ka agad sumasabay sa drama o nagre-react sa mga attention-seeking behaviors niya. Nakikita niya,
tahimik man o hindi na may sariling orbit ka. At sa psychology ng attraction, ang lalaking may sariling mundo at hindi dependent sa babae ay instantly nakaka-trigger ng interest at subconscious respect. Ano ang nangyayari sa babae kapag ginawa mo ito? Una, nagsisimula siyang mag-adjust sa sarili niyang paraan. Kung dati siya ang palaging nag-i-initiate, ngayon siya ang magsisimulang mag-check sa'yo, magtanong at maging mas attentive. Ang kanyang subconscious ay nagtatrabaho ng mas malakas para mapanatili ang connection dahil naramdaman niya ang imbalance. Ikaw ang prize, hindi siya. Pangalawa, nagkakaroon ng mga signal ng takot na mawala ka. Hindi dahil intimidate mo siya, kundi dahil naramdaman niya ang iyong value. Kapag nakikita ng babae na may lalaki siyang nakikita bilang high value at independent, bigla siyang nagiging mas aware sa presensya mo at sa kung ano ang pwede niyang mawala. Ang subconscious fear of loss na ito ay mas malakas pa kaysa kahit anong effort o kilig na pwede mong ipakita. Pangatlo, lumalakas ang curiosity at investment niya. Hindi mo kailangang mag-effort, hindi mo kailangan magpakitang gilas. Tahimik lang ang galaw mo, pero sa bawat aksyon at desisyon mo, nakikita niya na may value ka at may control ka sa sarili mo. Sa subconscious nagsasabing, gusto ko siyang mas maintindihan, gusto kong mapalapit sa kanya. At kadalasan, siya na ang gagawa ng mga galaw para makonect ka sa kanya. Practical application. Laging malinaw ang boundaries at priorities mo. May sarili kang schedule, goals at routine. Kapag hindi available, hindi mo kailangan mag-explain ng sobra. Kapag may time kayo, mag-focus ka sa kanya. Pero hindi ka umaasa sa kanyang responses para maramdaman na valued ka. Huwag mong ipakita na ang mundo mo ay umiikot sa kanya. Sa halip, hayaang maramdaman niya na may sariling orbit ka. At kung sakaling pumasok siya sa orbit mo, siya ang mag-a-adjust, hindi ikaw. Sa ganitong galaw, ikaw ang nagke-control ng dynamics ng interaction. Siya ang nag-a-adjust, nag-iisip, at nagiging mas invested kahit hindi mo sinasabi o pinipilit. Ang pinakalital na parte nito ay walang pilit. Tahimik lang, simple lang, pero ang impact sa subconscious ng babae ay malakas. Dito mo nakikita ang high value na lalaki, hindi dahil sa sinasabi niya, kundi dahil sa pinapakita niya sa kilos at galaw. Kung nais mo maging tunay na desirable sa babae, masterin mo itong galaw. Hindi ka nag-a-adjust para sa kanya, siya ang nag-a-adjust para sa iyo. Hindi ka dependent sa atensyon niya, at sa katahimikan at consistency mo, siya ang unti-unting nahuhulog. At yan ang essence ng tahimik na galaw na kinababaliwan ng babae. Ngayon nakikita mo na kung paano ang tahimik na galaw, simpleng diskarte, at kontroladong kilos ay kayang magpabaliw sa babae. Hindi ito tungkol sa pagiging flashy o palaging nagpapakita ng effort. Ang pinakalital na galaw ay yung galaw na hindi mo pinapansin ng sobra. Pero ramdam ng babae ang value mo, ang emotional control mo, at ang independence mo. Mula sa hindi pagmamadali na ipakita ang sarili mo, hanggang sa pagiging marunong manahimik sa tamang oras, at hanggang sa malinaw na hindi umiikot ang mundo mo sa kanya, lahat ng ito ay nagko-combine para mag-create ng isang aura ng high value. Ang babae, sa subconscious level, ay napapaisip, napapa-curious, at kadalasan, siya na mismo ang mag-a-adjust para lumapit sa'yo. Hindi mo kailangang habulin, hindi mo kailangang pilitin. Ang galing mo lang sa tahimik na galaw, siya ang nahuhulog. Ngunit tandaan, hindi ito shortcut o magic trick. Ang tahimik na galaw ay nagmumula sa mastery sa sarili. Alam mo kung sino ka, may sariling buhay ka, at may control ka sa emosyon mo. Kapag ginawa mo ito consistent, natural lang na ang babae ang magiging interesado, magpapakita ng investment, at mag-a-adjust sa flow mo. Ito ang essence ng high-value men. Walang pilit, puro impact. At bago natin tapusin, gusto kong sabihin, ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Kung natutunan mo kahit konti sa mga galaw na ito, imagine kung paano ka palalakas sa real-life interactions at relationships. Shoutout muli sa mga loyal kong subscribers.
Kayo ang dahilan kung bakit gumagawa ako ng mga ganitong content. Kung gusto nyong mas marami pang ganitong tips, siguraduhing mag-subscribe, mag-like, at i-turn on ang notifications para lagi kayong updated. At kung may kakilala kayong lalaki na gusto mag-level up sa attraction game, share nyo na rin sa kanya. Tandaan, tahimik ka lang, consistent at controlled. Siya ang mag-a-adjust, ikaw ang prize. Gamitin ang mga galaw na ito at makikita mo ang resulta. Babae na dati ay distant, ngayon ay curious, attentive, at mas invested sa iyo kaysa dati.